Pagpapasok ko sa Manalili. Mariano. Baron. Montalban. Monte. Mota. Moto. Otilia. Pacheco. Papa. Ininahan. Ronidel. Ito ba si Ronidel? Wala pa po. Wala. Ano ba sabi niya? Papasok pa siya? Kasi last time na-late lang po. Salud. Present po. Sangalang. Present po. Senya. Toroman. Present sir. Talagtag. Talagtag. Papunta pa lang po. Punta. Alarm. Tamor. Ay, wala. Tarnate. Tesado. Present po. Tubalo. Present. Linya. Wala. Linya. Wala po. Kaya papasok lang. Pumipasok pa po yun. Ang judges po. Piluan. Present po. Kiray. Present po. Yamuta. Present po. So, mga wala pa rin natin. Linyan. Talagtag. Saka Ronidel. Pasok. Anong lesson na kay Sir Jomar? Paano yun? Sana dapat kayo? Based dun sa wala. Activity lang. Baka tutuloy ko na lang yung sa equipment natin kasi hindi naman pwede yung tayo tutuloy sa equipment. So mag-discuss ako ng sarili ko sa equipment natin sa lab. No? So yung magiging discussion natin tuloy. Hanggang saan daw yung coverage niya? Exam niya? Wala pa po siya sa lahat.
Kaya naka-open ko kasi yung mga gamit dito sa dating game natin. So, good morning. So, nandun kasi natin yung mga papasok pa. Ano, kasi consider natin muulan. Hindi naman tayo nagkakapon. Wala naman tayo. Chill lang tayo. Lagi kasi akong tulog. Nahihirapan yung utak ko. Dumana. Kapag-kape na ako pero ano pa rin. Nampak pa din ako. So yun. So, isa to sa importante na dapat malaman, no? Kung ano yung mga treatments available dito sa laboratory natin. So, ito na muna yung cover sa Sir Jomar. Ito muna yung paralin natin. Diba? Kasi ito yung mga gagamitin natin dito. So, dapat familiarize tayo sa mga equipments, no? Baka mamaya, bigla may pumasok dito. Ano? Ang sasagot nyo? Diba? So, kailangan may knowledge tayo dito sa laboratory natin, no? Lahat kayo dapat, ha? Kasi random yun, malay mo, bigla kayong kumain, no? Eh, ito, IT student. Kunin kayo bigla ng marketing. So, ayan. So, X-ray laboratory natin, no? Sa specialized clinical area, ano pa kasi clinical no? Pero kung tutuusin, pwede na tayo dito mag-clinical. Pwede na tayo mag-X-ray dito. Doktor na lang ang kulang dito. So, naka-register naman itong facility natin. Pwede tayo mag-X-ray. Kaso nga, kailangan natin ng doktor na magbabasa. So, mga professor nyo naman isa, pwede mag-X-ray. So, license kami na shoot ng radiation. So, Rantec lang ang may license na pwedeng mag-shoot ng X-rays. No? The rest, wala na. Tayo lang. Tayo lang ang may lisensya mag-release ng radiation sa machine. No? Sa tao. Kasi meron tayong mga tinatawag ng mga physicists, di ba? Sila, ano sila? Certified silang mag-release ng radiation. Pero hindi sa tao. Diba? At sila nag-release sa mga equipment lang, sa mga testing, sa mga research. So kapag may involved na tao, kailangan RRT. RRT yung mag-handle. So yun yung sakop ng license natin. So kapag kami kakilala kayo, di ba, nag-X-ray tapos hindi naman natin, pwede makulog yun. Kasi yung license niya, hindi naman pa RRT. No? Or worse, walang license. So, each piece of equipment inside the laboratory, syempre alam naman natin may mga specific functions. So, parang ito, introduction lang ito sa magkakaroon kasi kayo ng subject ng imaging equipment and maintenance. No? Sa third year, third year. Narita ba kayo? Ngayon? Ayun na pala. Sinong prof? Si Ma'am Casey. Ayun, no? So, natuturo na pala niya sa inyo yun. No? So, sabay. Bali, alam nyo na yun, ito, dagdag lang. No? Parang ano lang ito, overview ng mga pag-aaralan nito. No? So yun nga, major components natin, accessories, protective devices, and type components found inside dito sa laboratory natin. No? So yun yung di-discuss natin kung ano yung laman ng lab. No? Ayan. Exposure room equipment natin dito, no? So, exposure room equipment, unang-una, di ba? Ano ba yun? Kung saan tayo na X-ray, no? So, it is where the radiographic examinations are performed, no? So, hindi tayo sa X-ray, hindi tayo nag-expose, no? Hindi tayo nagpo-position ng pasyente, pwede dito tayo nag-interview ng patient, no? Pero dito sa school, dito tayo natututo, di ba? Kasi clinical setting na talaga to. Pang-hospital setting. Di ba? Yung mga nagpa-x-ray na dyan. Anong masasabi niyo sa setting natin? Ha?
Hospital setting na talaga, di ba? So, parang hospital, parang clinic na talaga. So, yun. So, x-ray table, ito. Ang tawag natin, x-ray table. Ano ba? Yun na, x-ray table. Kasi hindi naman siya pwedeng sabihin bed. Diba? Hindi naman siya comfortable eh. Basta may mahigaan ng yung patient natin, no? So, supports the patient during examinations. Can be fixed or floating top, no? Kasi may mga table na pwedeng tumayo. Pwede siyang maging vertical. So, allows positioning for supine, prone, and object positions. Kasi nga may mga position tayo na kailangan nakahiga. So, importante itong x-ray table natin. Tsaka, may mga patients tayo na hindi na kayang tumayo. No? So, lilipat natin sila dito. Or pwede natin silang x-ray mismo sa bed nila. Pwede natin inikit yung bed dito. Ng patient. So, ayun. X-ray tube, no? Ito palang table natin. Ito yung tinatawag natin, ano? Bucket tray, no? Or, cassette holder. Sa ilalim ng bed, no? Nakita niyo yung sinend dun sa GC. Bakit yung sinend sa tingin niya? Kasi nandun yung grid. Nakita niyo yung color block doon. Yun yung grid. So, automatic kapag nag-bakit tayo, may grid na kasama. Nandito yung grid. Sa loob. Kita niyo doon sa picture? Open niyo yung picture. Diba may black, may stone? So, nandun yung grid natin. So, automatic, kapag makakapal na parts ng katawan, pinapahiga natin dito sa patient. Kasi automatic naka-grid tayo. For example, yung mga pelvis, di ba? Mas maganda kapag naka-bakit. Pero maganda din kapag naka-table ka. Pero mas maganda kasi may grid, di ba? Kasi ano ginagawa ng grid natin? Na-absorb na or i-clean up na mga scattered, di ba? Yung mga low energy, tinatanggal na. Kaya yung image natin mataas ang contrast, no? Anong downside? Increase patient. Bakit increase patient dose? Kasi yung grade po, nag-absorb din yung mga radiation. Yung mga useful natin, di ba? For imaging. So, kailangan mag-increase tayo ng technical factor. Di ba? May computation pa tayo last time. Tandaan niyo yan? Di ba? Kapag 5:1, ilan? Times ano? Ha? 5:1. Kaya natin multiply. Kunyari, di tayo gumamit ng weight, tapos gagamit tayo ng 5:1. Ita-times natin sa ano? Ano bilang no? 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Tama. So, times 2. No? Tingnan, nag-x-ray tayo ng pasyente dito, gumamit tayo ng 5 MAS ng naka-table top. Eh, sabi na ang factor. Diba? So, pinasok natin dito yung, yung cassette. Natin. Nag-x-ray natin si patient. Gagamit pa ba tayo ng 5 MAS? Hindi na, di ba? Kung 5:1 po, dadagdagan natin ng times 2. So, 5 times 2. Ilan? 10. So, 10 MAS na gagawin natin. Kaya sabi nga niya, mataas yung patient dose, no? Ito, hindi na siya nakapalibrate. X-ray tube. Ano yung X-ray tube natin, no? Produces X-ray to thermionic emission, di ba? Yung electron cloud. Yung sa radiation production na, di ba? Sabi doon. Yung pag-form ng electron clouds, tinatawag din natin thermionic emission. So kapag nag-form na siya, pagka pinindot na natin ng fully yung rotor, ipupush na siya ng KVD, di ba? Palabas ng X-ray tube. No? Ano naman ito? Pag ito?
So, converts electrical energy into X-ray photons. Ano pa? Mounted on a ceiling, or floor mounted. Ano tawag dito? Floor mounted. No? Kasi yung ceiling mounted nandito sa taas. Tapos kung makikita nyo, sumasabay ito sa bucket. Diba? So once na in-x-ray natin yung patient, yan. Ito yung gitna niya. So once na pinasok natin yan, nakagitna siya dito. Kasi sumasabay siya. Siyempre kapag lumabas ka dyan, bibitaw yun. So, a-attach siya kapag lumahan siya dyan. Oh, nilampasan ka eh. So kahit ilagay natin yun na ganyan. Sumusunod yan. Nandito pa din yung center natin. Kahit igalaw natin itong table. Diba? Nakastay pa din si Baki doon. Saka si Cassette. Kahit ikot-ikot natin yan. Diba? Kasi hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makagalaw. So ito na yung natin. Para matutok natin siya. So ito na nakakakam. Yung mga keyboard, may ganito talaga. Lahat yan. Pwede nakakonect din yun. Pero syempre, pag lumagpas ka na dito, wala na yun. Nag-disconnect na yun. Ito, okay, akit. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling itong mga ano na ito eh. Ang mga gas-gas. Pag may nakita kayo mga kasaway na umaangat dito, pabasa nyo lang yun. Sabihin nyo, marunong naman yata kayo magbasa. Pakibasa. Sasampa lang kayo dito kapag may procedure, no? Pag may gagawin tayong mga procedure. So, yan. Ito yung functionality ng ano natin, no? Table. So, nakalagay din dito, diba, bawal umupo dito sa dulo. Diba, common sense naman. Diba? Kung titignan nyo yung table natin, syempre, andun yung center niya. Pag umupo ka dito, possible na masira. Diba? Kahit sabihin pa nito, maximum kilogram na kaya niyang kargahin dito is 220 kilos. Pero, kung makikita nyo dito, sige, isa. Yung sa lumapit. Kina, tignan nyo dito. Ay, ikaw na dito. Kahit malayo ka. Tignan mo yung nakasign dito. So, 220 kilograms. Saan nakalagay yung mabigat? Nasa gitna lang, di ba? Ibig sabihin lang, kailangan nasa gitna lang yung 220 kilograms na. Check nyo na lang din, ha? Ayan. So, may may rating. Lalo na dito sa dulo, kung ano siya. So, ito kasi, itong floor mounted na to, sa amin, sa hospital namin, nung in-install yung bago naming x-ray, nakalagay dito sa kabila. Nasa labas, nakabaliktad. Tapos nandito yung wall. Tapos ito nandito. Tingin niyo bakit? Para ma-maximize itong rotation na ito. Kasi itong ganito, itong floor mounted na ito, nakaka-rotate ito. Para tayo mag-x-ray ngayon na nasa bed. Or hindi siya pwedeng ilipat na dito. Sobrang tigas. So, lalayin lang natin.
nandito yung pa-shelf eh. X-ray transformer, nasaan? Ayun no, sa gilid mo. Ayan. Eh, malaki na yan, no? Baka sumabog yan, ingat kayo. Ayan, transformer yan, no? Importante yan. So, adjust voltage and current. Step up transformer, increase kVp. No? Bakit? Bakit sa tingin nyo kailangan i-increase yung kVp? Ilan lang ba yung nandiyan sa saksakan natin? Ilang volts ba yan? Eh, nasa ano? Sa plug? 220 lang yun, di ba? Eh, ilan ba yung kVp na ginagamit natin? Yung normal na kVp, 80 kVp, di ba? Ilang volts yun? 80 kVp, ilang volts? 80,000 volts, di ba? So, hindi siya magagaling dito. No, hindi natin kaya kunin yung 80,000 volts dyan. Kaya kailangan natin ng transformer. So, tinataas na yung voltage. Ginagawa niya kilovoltage. From 220 volts, i-increase niya ng kilovoltage. No? Kasi yun yung kailangan natin. Panulak ng electron cloud. Ano pa? Pag-aaralan nyo ito sa imaging equipment and maintenance, no? So, meron din naman tayo step down. So, yung step down transformer naman natin, kabaliktaran ng step up, no? So, ano ginagawa natin doon? Binababa naman natin yung voltage. Di ba? Sino mag-partner ba? Yung voltage siya kasi amperes, di ba? Anong napansin nyo? Kapag binaba si voltage, tataas yung amperes, di ba? Inversely proportional. No? Kaya ang gamit natin dito, milliamperes. Binaba natin yung amperes dun sa step up, ay step down. So, step down transformer controls the filament. Yung MA natin, no? So, doon tayo gumagamit ng... Kasi from amperes, di ba yung nasasaksakan natin? Gagawin natin siyang milliamperes, no? Isipin niyo, gumamit tayo ng ano, ilang amperes ang 5? 100 MA. Ilang amperes yun? Search mo. Ilang amperes ang ano? Sabi natin 100 MA. Ilang amperes? 0.01? 0.1. Ilan? 0.1. 0.01, no? So, ang baba lang nung kailangan natin na amperes, no? Kaya ang taas na kailangan natin yung voltage. So, binababa naman natin yung amperes. Kasi milliampere lang ang kailangan natin, hindi natin kailangan ng amps. Sino ba yung mga ano dito? Lahat naman kayo STEM, di ba? Di ba yung mga engineering ano yun, di ba? STEM. May mga computation. So, yun yan, di ba? Magka-partner yun, si voltage siya kasi amperes, di ba? Ano yung normal amperes natin na dumadaloy? Yung mga normal lang kasaksakan. Tignan niyo yung mga charger nyo. Silipin yung charger nyo. Charger ng cellphone. Sino yung charger ng cellphone dyan? Labas nyo. Ayan, silipin nyo. Ilang amperes? Ilan? Ha? 3 amps nakalagay. Oh, 3 amps. Ang lakas, di ba? Yan 3 amps, ilang MA yun? 300 MA, di ba? 3 amps. Sipin na, di ba? So, yun yung ginagamit natin na 3 amps, 300 MA. So, yung X-ray machine natin, ang kaya niyan is maximum niyan, ano?
630 mA. Yung machine natin na to. So, ilang amps lang yan, no? Mga nasa 6 amps lang yan. 6.8. Pero yung voltage niya, 150 ang maximum yan. So, ibig sabihin nun, 150,000 volts. Lakas lang, di ba? So, i-discuss yun sa ano niya. Yung video yung equipment niya. Mga ganong ano. Para lang may idea kayo, no? So, generator naman natin, no? So, importante din yung mga generator. Ito. Ito yung generator. Kaya kasi yung generator dito. Ito ata. Or, nandito na silang dalawa. Kasi yung generator, yun yung nagsusupply ng kayo. Ay, yun pala yung generator yata. Yung nagsusupply ng ano, diba? So, kailangan kasi yung supply ng kuryente, hindi siya nai-interrupt, diba? So, di-discuss din dun sa, ano, imaging equipment, IEM nyo, yung mga klase ng generator. Nasa na ba kayo? Wala pa. Yung, ano, single phase, 3-phase, 3-phase 12 pulse, 3-phase 6 pulse, wala. Tapos high frequency. May ganun sa Oh, right. Production lang kasi kapag ka-equipment, doon na talaga yung mati-discuss. So, equipment. So, yun. Iba-iba kasi yan, no? Siguro itong sa atin, ano lang hindi yan high frequency kasi hindi naman yung ano, fluoroscopy. Siguro mga sa ano yan, 3-phase 12 pulse. Minsan kasi nakalagay din yan dito eh. So, ilang pulse yun. Ito kasi yung ano, by language, you know. Drawing BGC. Manufacture. Dito ba may nakasulat ba din? Pabasa mo. May nakasulat yung generator pulse. 6 pulse, wala. Wala. Dito sa kilid dyan, wala. Yan. So, iba kasi yung ganyan, ano? Iba yung ganyan. Or dun sa isa natin, yung generator, may nakalagay. Mamaya, sabihin natin. So, yun yun. Supplies electrical power to the X-ray tube. Generator. Controls kVp, MA, and exposure time. Ensures consistent and stable X-ray output, di ba? So, kailangan stable yung ano natin, yung voltage. Kasi pag may fluctuation doon, di ba? Inconsistent yung magiging kVp natin. Diba? Kaya kapag sa ano, may maintain tayo, ano niya, range. Dati yung luma natin diyang ano, hot zone. Pagka binuksan mo yung, ano, yung machine, pwede mong i-adjust yung ano niya, maximum kVp. Sa ganun. Sa may ganun. Sa generator. Ano kasi analog. Kapag bumaba doon, ibig sabihin, inconsistent yung ano natin, X-ray. Or yung ano, voltage. Possible na ano yun, maging hilaw yung image natin. So yun, console natin, operators, interface, no? So doon tayo naglalagay ng mga patient details, di ba? Ano pa? Doon tayo nagtatay. Tapos doon tayo na i-edit, di ba? Konting contrast, konting... Yun. Pero kapag ano naman, for example, kapag hindi DR yung gamit natin, ang control console lang natin is for technical factor, di ba? Yun lang yung use niya. Hindi tayo pwede mag-edit. Pwede nyo bang edit yung film? Okay. So, as is yun. Kung ano yung ginamit natin technical factor, yun na yun. No? So, use to select exposure
For example, KV, KVP, M8, and time. So, display system status and safety indicators. Katulad nga nun, yung mga lumang analog na console, meron silang indicator na pasok yung nila, yung range ng voltage. No? Kasi pag hindi pasok dun sa range ng voltage, may fluctuation tayo. No? Possible na maging hilaw yung x-ray natin or inconsistent. Yung unang x-ray mo, tama, okay naman yung factor mo, naka 6 mAs ka tapos 80 kVp. Pang, pagkano mo yun, ganda. So mga nakadalawa kang ganon. Eh yung mo hindi nakalagay dun sa para kasi yun, fuel gauge. Wala siya dun sa optimal, na mababa siya. So pagka ganon, pagka x-ray mo ulit ng pangatlo, hilaw naman, di ba? Kasi nga inconsistent yung voltage. Diba? Or yung lang sa nakasaksak. So, yung mismong generator natin yung nag-indicate kung okay ba yung supply ng kuryente. Madalas yun yung problema namin pag nagpo-mobile x-ray, no? For example, mag-x-ray kami sa mga sa mga company, di ba? Pumunta kami sa mga company. APE nila, doon na lang. Example lang, ang dami kasi pinuntahan. Yan na lang, Mitsubishi na lang, dun sa ay Toyota, dun sa EDSA. So, naghanap pa sila ng saksakan na stable. No? Tsaka iba yung mga lugar ng mga basketball court. Kaya madalas nung kami nag-aanay pag barangay level, x-ray kami sa basketball court, kailangan yung pagsasaksakan namin, maganda yung linya, di ba? Kasi minsan, mahina yung kuryente. Kapag kasi naksak mo yung x-ray doon, mahina, no? So, yung natin, nahihilaw, masusunog, inconsistent. Patient bed, no? So, yung iba may patient bed na nakahanda. Or, dito, ang patient bed natin nandoon sa dulo. Para saan yung patient bed natin doon? For ultrasound, diba? So, yung mga patient na in-ultrasound is nakahiga. Minsan naman pinapatayo, no? Kapag yung scrotal ultrasound, no? Yung lalaki papatayo, tapos diri ka. Kasi may gravity kasi yun. Bababa yung itlog, matataas. Kapag ganon, kasi yung mga ultrasound, na nag-ultrasound kasi sa amin, doktor. Minsan, may bakla kasi kami doktor, no? So, syempre, para di mailang yung lalaki, pinapasama yung lalaki, hindi ako. So, ako yung mag-a-assist niya. Para hindi matatakot or sabihin niya, binastos siya, di ba? Yung mga pasyente. So, ganun yung naging sa amin. Syempre, ayaw din naman ng lalaki na babae yung mag-a-assist, di ba? Syempre, mahihiya naman yun. Nakalabas talaga yung ganun, eh. Labas talaga. Tapos pa-erihim, nakahiga, tapos i-air. Scrotal ultrasound. May nakatayo, may nakahiga. Ano yun, sir, para malaman kung... May lus-lus, ganyan. Minsan tinatawag ako para mag-assist. Gagawin lang naman natin doon, taga-abot ng tissue. Kasi doktor naman yung nag-scan. Wala lang. Ano ka lang doon? Display. Kasi hindi naman ako ultrasound test. Yung iba kasi dahil pag ultrasound test, ikaw yung pre-scan ng patient. Para yung doktor, sisilipin na lang niya yung mga nakita mo. So yun. Thermohygrometer ito. Diba? Ang function na ito is to measure the temperature and humidity. Diba? Kasi yun yung minemaintain natin, diba? Kapag dito sa exposure area, kailangan 20. So, exceed na to. Kailangan natin palamigin yung aircon. Diba? So, ayun yung indication niya. No? So, hindi tayo pwede mag-shoot. Kasi possible na mag-overheat. Humidity, pasok. Pasok pa din, di ba? 53. O bakit kailangan yung humidity Hindi lumabas ang 60?
Saan pag? Sa film? Wala ka tayo sa film, nandito tayo sa exposure. Ano, sa tingin niyo? Bakit kailangan maintain dito sa exposure area? Parang wala? Tama, di ba? Kasi pag mataas yung mataas yung humidity, mataas yung tubig sa hangin, di ba? May humid. Ano mangyayari sa mga components ng electrical natin? Mababasa yung loob, di ba? So, masisira. Possible na magka-moist yung electronic parts, lalo na X-ray tube, yan. Lahat ng moving parts sa electronics. Kaya pansin nyo sa mga computer shop or sa mga meron silang dehumidifier. Or kung saan may mga electronics na nakikita nyo dyan may dehumidifier. No? Dun sa amin, sa CT scan, sa X-ray, sa lahat may dehumidifier. Kahit dun sa reading room ng doktor meron. Kasi ano ba meron dun? Computer. Diba? Kailangan hindi nagpo-moist yung mga computer. Yung mga maliliit na parts nun, di ba? Pagka may moisture yun, madami na ito yung okay lang, di ba? Less than pwede siyang bumaba ng less than 60, mga 30. Huwag naman yung sobrang dry. Pangit din. Madami na. Okay ko yung sa dark room sa dito. So general natin area. Kahit saan. Kahit sa bahay niya, di ba? Pagka sabit kayo na sa bahay niya. Nagtataka kayo bakit laging sira yung mga appliances, di ba? Yung pala, may humid pala dun sa lugar niyo. Bibili kayo ng dehumidifier. Meron yung nabibili yung parang bilog-bilog. Nasa plastic Natutulog siya. na ako siya kapag Nagiging tubig siya, di ba? Yun. So, kailangan nyo bumili nun. nakabawas din sir ng di ba? Ano yan? Molds din. Di ba? Yung mga, kasi hindi na waterproofing yung bahay. Kasi kasalanan yun sa construction eh. Kailangan kasi yung bahay nyo waterproofing yun eh. So, pagka hindi maayos yung pinipit or hindi yung waterproofing, mataas ang mold. Yung mga room sa Papasok yun. Ha? Yung mga room sa Di ba daming molds? Ibig sabihin hindi yun na waterproofing ng maayos. Sa annex? Sa ilalim? Hindi sir, nasa yan bago dyan. Ano sa may tabi ng park hospital? Elevator. Sa may parking. Ano sa may parking? Sa Sa ilalim ng parking? may elevator po. Sa yung mga room dun sir. O, kasi nga, binadali lang nga tayo eh. Walang walang plano. Pati yung hospital, ang dami din. So, matanda na kasi yung hospital, no? So, mga waterproofing niya ba, expired na. Diba? So, bumili na kayo. Buka lang to. Ako lang bumili na ito eh. At least, safe yung mga, mga electronics niya, di ba? Nababantayan niyo. Or mga appliances niyo. Reklamo yung nanay niyo. Nasa Laging sira. showcase mo ba yun? Di ba, laging sira yung mga appliances. Sisira yung appliances, no? Bakit kaya lagi ang isaksakan? Lagi nakakaground. Pala pasa, no? Laging pasa. Kasi malumi. So, na ginagawa niyan, no? Measure and monitor room temp and relative humidity. May temp na may humidity pa. Kasi may time din, di ba? So, ensures optimal environmental conditions, di ba? Kasi kailangan natin na mag-maintain ng optimal condition ng mga rooms. Depende sa lugar, no? Doon din sa amin sa CT scan. Sobrang lamig, no? Pagpasok ng pasyente, sabihin niya, ang lamig. Sabihin namin, para po kasi sa machine. Akala nila para sa kanila. Kasi kapag nag-overheat yung machine, problema. Mas meron din kaming dalawang dehumidifier doon. Kasi nga pagka masisira yung components ng CT scan. Ang problema ko lang minsan, yung kumot ng pasyente, yung parang
yung makapal, tawag ko rin. Comforter. No? Pagkahawak ko doon, pasahawak ko sa ulo ng pasyente ko, yun. Bisa nagkakadulatan kami. Sorry po, malakas yung static. Kasi pagka ganun na, wala ka kami ganito eh. Baka less than 30 na. Pag umahawak ko doon sa cities, sa mga ano, ang lakas ng static ko eh. Kuryente ko yung pasyente. Isa nahawakan ko pa sa ulo, may kuryente ko. Mag-i-spot. Di ba? Ganun yan eh. Ako pa naman malakas yung static ko. Konting ganun ko lang sa moon, ay sa comforter. Kunyari na, ginanong ko lang, nilipat ko lang ng comforter. Pagkano ko may kuryente na hawagan. Kaya, ginaganon ko muna, pinapagpag ko muna eh. Kasi alam ko na yun. Isa nagugulat din kasi ako. Ayan. So, yung mga imaging and display devices natin, no? So, syempre, yung imaging natin, DR cassette. Meron tayo dito. Ito yung DR cassette natin, no? Dito, no? So, pag may nakita kayong, pasaway, sawayin nyo. Diba? Kasi 2 million pesos to. Or 3 million pesos. Hindi ko alam yung price nito. Pero, ang price range ng DR is 2 to 5 million. No? Ewan ko kasi parang premium quality ito eh. Mga nasa 3 million to 5 million. No? So, kaya naman tingin sa mga kasamahan na. No? Kasi, safety nila. Kasi di naman nakalagi nandito. Diba? May iba kayong professor. May iba kayong mga subjects na gumagamit nito. Bilang dito sa ano natin, ako yung dito, lab coordinator, no? Kasabihan ko na kayo na, bantayan ito. Kasi pag nasira ito, wala tayo gagawin ito. Kasi hindi natin alam, yung ibang mga estudyante din, yung mga papul, di ba? Ewan ko ba't gano'n. Yan. So, ngayon kayo magpapaalam sa prof or kailangan nakikita kayo ng professor. So, ang sukat na ito is 18 by 18. Square siya. Square. So, meron siyang handle dito. Hindi ako sanay na sa magawak na. Sanay na ako magawak ng detector. Insurance. Sanay naman ako magawak ng detector. Pero yun, natin. Ganun ko nga. So kung may nakikita nyo, no, ito yung battery niya. So meron tayong charger, meron tayong battery, nandun yung charger natin, meron ano doon? Nasa likod. So dalawa yung tatandaan nyo din ha. Pag nandito kayo, i-check nyo na lang na kompleto, baka mamaya may non-trip, di ba? Inuwi yung battery, inuwi yung charger. Inform nyo ako, no? Sabihan nyo. Para alam natin yung incident kung kailan nangyari, may CCTV dyan. Malalaman natin kung sino kumuha. No? Iyan nyo agad ako, sabihan natin. So, dalawa yung ano natin, no? So, paano siya kunin? Kunyari, low-bat na, no? Low-bat naman na kasi. Ayan, nakikita natin, no? Indicator, low-bat. Sitayin nyo. Kasi lahat tayo mga bala. Imbis na maggamit natin, di ba? Lahat tayo magagamit. So, yun. View box. Ayan yung view box natin. Nasa likod. Gumagana yan, ha? Or illumination box. Tawag yan. View box or negatoscope. So, visual, ano ba ito? Illuminated panel to view the radiograph. Kasi dati, di ba, dyan nagbabasa yung mga doktor. Nalagay nila yung field, tapos dyan sila nagbabasa. Tayo din, dyan tayo nag-check kung maganda ba yung x-ray natin. Kung ulitin ba natin. Or okay na yan. So, it is essential for image interpretation and evaluation. Tapos meron din tayo dito, radiographic positioning chart. Ito. So, requirement ko sa lahat ng x-ray facility na may x-ray room. Kailangan nakatouch kayo ganito. So, visual guide for correct patient positioning. Siyempre, hindi naman tayo perfect lagi. No?
Pero minsan makakalimutan din natin, busy tayo. Quick guide lang naman. Position, projection. Diba? So, reduces positioning, errors, and repeat exposure. Siyempre, nakita na natin dyan, no? Hindi na kailangan bumunot ng cellphone. Pero kung duda ka talaga, bumunot ka ng cellphone. Okay lang naman yun. Ang problema dyan, kapag nagkamali ka, di ba? Okay lang tumingin sa cellphone, basta sigurado. Huwag lang yung magkakamali, kasi pag nagkamali ka, ulitin mo yung x-ray. Double check mo na lang sa phone. May mga PDF naman ng mga books. Or kausapin mo si Chat. Chat, this is the reference book. Use this reference book, no? For this kind of position. Yung mga prompt mo, no? Malulupitan, no? Use all the radiographic positioning books, reference. Contrast and compare. Naging ano ka? What is the best position based on Clark's positioning? Mga ganun dapat yung mga prompt nyo para hindi kayo bibigyan ng clear image, di ba? Yung last time, binibigyan kayo ng mga clear image eh. Mahina yata yung prompt nyo eh. Mahina yung prompt eh. Dami na ano ngayon, search engine, no? Dami na, may Claude, may Grok, may Sonnet ba yan? Dami na eh. Si ChatGPT ata, naiiwan na eh. Gemini, dami na nila. So yun, mga protective and safety equipment natin, no? Yung mobile X-ray shield, ayun, kung nakikita niyo yun. So pwede yung kunin, no? Dali natin dito. For example, di natin pwede iwan yung pasyente, kailangan nandito tayo sa tabi niya. Katulad ng mga anesthesiologist, di ba? Kung binabantayan nila yung pasyente, so, lalagyan natin yung shielding dito. May silipan yan eh, may bukas yan. Ano pa? So, protect the staff from scattered radiation. So, dito sa atin, protect the students and staff. Ano pa? Let apron work by the patients or staff. Ito. Let apron. Yan ang susunod. Tingin na. Di yan maasim. Di yan makalahit na bakal. Di yan nakashoot doon. Wala, hindi balik. Hindi lang yan doon. Wala na. Ngayon lang kasi ulit ako nag-CR. Kasi madalas sa CT scan ako. Yung mga junior kasi sila na yung nag-ano. Ngayon. So, patient mobility yan. Wheelchair natin, no? Wasak na. Oh, wala nang tapakan, di ba? So, for patient with limited mobility, may wheelchair tayo. Semi-functional. May preno pa naman saka ano, kaso walang tapakan ng patient. No? Bahala na kumalansyot yung paan ng patient. So, venipuncture set, meron tayo dyan, no? Alam niyo yung mga gamit natin na dapat nila alagaan. No? Ito yung venipuncture set. Air conditioning natin. Init dito. Possible na masira yung mga machines. No? Very important yun. Kailangan malamig. 24/7 nakapatay. Ay, hindi. Siyempre kapag nakapatay na yan, kapag yun patay. So, darkroom equipment natin, no? So, alam naman natin yung mga equipment natin sa darkroom. Ito, nilagay ko na dito. So, meron tayo itong automatic processor sa loob. So,
So alam naman natin, automatically na, develop siya, fix and wash, then dry. Paglabas nun, tuyo na. Meron tayo doon. Meron din tayo doon, oven kiln dryer, no? So kapag nag-manual naman tayo, pwede natin siyang ilagay doon. So matutuyo na siya doon, no? Dries the film after processing. Prevents watermarks and artifacts, no? So, bypass box tayo doon, mamaya, titignan nyo yan. Timer, may timer din tayo doon. Pero kasi di ko yung buksan, malakas kasi yung ilaw mo. So, nakakaano siya. Nakakaagam siya ng fog. Safe light, meron tayong safe light doon. Nakita nyo mamaya. Safe light natin doon is GPX2. So, chemical tanks, meron tayo doon for developer and fixer. Yan, developer tank, fixer tank. Tapos meron din tayong mga film hangers, no? Palagay yun sa taas. Ano pa? So, yung film storage natin and chemical. So, nakalagay yung chemical natin sa ilalim. Tapos, film boxes, no? Ayan, may isa kaninang estudyante, bigla nang binuksan, no? Buti na lang, matuping ganon. Hindi na-expose, no? Pinabahan siya eh. Ako din eh. Kasi wala kayong magagamit niyan eh. Pag na-expose. Kaya importante yan yung ano natin, yung lagay ng film, nakatupi pa. Para kahit mahugot yung takip, nakatupi pa din siya. Hindi siya ma-expose. So yun. Film sizes natin dyan, meron tayong 8x10, meron tayong 10x12, 11x14, 14x14 na film, and 14x17. No? So lahat ng nag-correspond dyan na sizes, meron tayong cassette. Yan. So each size corresponds to specific anatomical examination. Kasi naman dati, di ba, di mo naman pwede i-crop yun dun sa ano, no? Kinunan mo dun sa malaking film, so 14x17, ikamay lang, di ba? Kakrap mo yun? Hindi. Kasi yung DR natin is ano yan, di ba? All in one. Pwedeng kamay lahat. As is na yun eh. Pero yung film kasi dati, mahal yung film, di ba? So, kailangan kung ano yung specific part, gano'n lang kalaki yung gagamitin natin film. Kaya iba-iba yung sizes ng cassette tsaka ng film. Ano pa? Processing chemicals, ando sa ilalim, developer and fixer. Kaso nga, isang pangtimpla na lang yung developer to, wala na. Good luck. Next cell. Hindi pa tayo bilang. So, feeling ko naman yung isa dyan, enough na yan. Pero, next cell. So, pang measurement natin, caliper. Kaya tayo dyan dalawang caliper, no? Measures body part thickness. Helps determine proper exposure factors, reduces repeat exposure. Diba? Paano ba tayo nagka-compute ng KBP? So, ano ba yung machine constant natin? Paano depende? Visual for Depende saan? Ha? Tama naman kayo, depende. No? Depende sa machine. Pero paano nyo malalaman kung depende sa machine? Kung ano yung pinakamababang KBP niya, yun na yun. Yun yung machine constant. For example, pinakamababa niya 35. O 35 yung machine constant. Yun. Pinakamababa niya 40. O 40 machine constant. Pinakamababa niya 45. O 45 machine constant. So yung caliper, sinukat mo yung katawan, no? Times 2 plus machine constant. So ganun tayo mag-measure ng KBP. No? So yun. So X-ray lab natin, no? Interrelated equipment and accessories that ensure accurate diagnosis, di ba? Pwede na talaga tayo mag-X-ray dito, literally. Ang kailangan lang natin is doktor na magbabasa, no? Tapos syempre, health tech na lisensyado. Kasi pag hindi lisensyado,
Hindi pwede mag-x-ray ng puso. Diba? Pwede mo lang x-ray mga bagay. So, patient and staff safety, high quality radiograph images kapag kompleto sa gamit, di ba? Tsaka kompleto sa knowledge. May gamit ka nga, hindi mo naman paano gamitin. So, nonsense, no? So, nag-YouTube ka lang, nagkamali ka. Ay, sabi ni YouTube, ganun ka. So, kaya dito sa atin, tinuturo natin yung proper, di ba? Ano yung mga dapat, mga hindi dapat gawin, no? Mga clinical practice. So, kailangan nila, kapag maayos yung gamit natin, efficient yung workflow natin, di ba? Walang makaberya, walang abala, di ba? So, yun. So, dito naman, na-make sure ko dito na, kahit kung pasyente tayo ng 500, kaya natin. 500 na chest x-ray, kaya dito. Digital. Half day lang yun. Basta peso ah. Madaling pasunodin. Hindi matigas sa ulo. Kasi mga peso, mga sunurin yun. Sa pagagalitan sila, pagka hindi sila sa mga. Nurse. Sige, bigyan mo. Kaya 11. Bago na eh. 2026 na kasi. Sige, bigyan mo na kayo, tapos titignan natin yung mga gamit natin. Mag-what and break. CR1 na smoking baby. Ako sa waiter. Kasi next week na yun, di ba? Practical. Bigyan kayo ng practical. Next week. Our activities. Groupings po ba? Oh, groupings. Practical mo. Paano siya, sir? Paano natin din? Yung presentation po. Bago yung butter? Yung Train. Tapos hindi lang pagkata sa document sila sa'yo. Igugulong ko na lang kayo next week. Or kung sino yung kulang, di ba? Sino ba nagkulang? Gaano na po sir? Okay na. Thank you.
Kung battery time. Hindi lang sa akin to. Walang makikipag-date. Di ba Saturday class? Yun yung priority. Doon nga yun. Ewan ko wala akong Japanese ko. Okay mo balita ng Copy ko lang yun. Uy, bumasas ko sa rin mo. Tapak lang sa labo. Dapat di mo pinakasya. Kaya lang check na naman sa ba? Ano yung names? Ano yung spell tinola? Wag na lang. Dito lang pala. Jay.
Bibigay ko sa'yo yung balat ng chicken so pero tinolan. Para may Kahit kung walang pulis. Check mo ako magkano yan. Ako, cash ko. Budget data eh. Ano kasi. Kapag ito naman sa wala pero butas. Gusto mo, kasi di ba nagpapilad ka na ako sa nagkamali ako ng number. Gusto ko butasin. Ba't ikaw sa nagpraktikal? Gusto ko butasin yung pamilya ko kasi baka eh. Bumutasin ka na. Kasi baka baka. Oo na lang. Di ba ano lang, hindi lang yung examples ng gamot, pero hindi definition. Akala ko kaya pa sagutan eh. Yung practical ko yan, hula-hulaan ko lang yun. Lahat ng may dopamine na option, dopamine. No? Wala pa. Ay, sa ay, mag-group tayo. Magka-group kayo. Ano ba ayos sa inyo? Wala. Sabi ni Mayo kahapon, 20 daw, kaya paniwala kami. Yung mga mukha namin nagsipasok doon, nag-expect kami. 15 lang yung score namin. Chirikan. Sino? Ay, yung sa inyo pala, no? Kami pala nag-check. Ay, no. Nakailan yung naya sa inyo? Ayun, sa akin. Wala, di kasi sinabi yung score eh. Ang lako yung akin 62. Oh, sino sinaga mo? Si Picos. Oh, Nakailan? secret. No. Hindi, si Digmas. Oo, 69. 64. Wow. Ba't pala nahiwalay siya sa inyo? Di. Alphabetic Oo nga pala. Ako nga din. Oo nga pala. Si ano din? Oo. Gusto ko mag-isa. Pag bigay ko. Yung sa ano, sino kaya sa inyo sa quiz? Yung quiz? 45 to. 43 lang mo. Oo. Naka 45 sa kanila. Hindi kayo na. Out of 50. Sa kanila din kanya. Ano na kasi kami humble. Ano lang kami, basta makasurvive. Basta makasurvive na yun. 41 ka, di ba? Jenny. Tama ba? 41 ka. Bati lang nanay ko sa akin. Like, may na-check ka. Dito na sa hearts na wala yung sa'yo. Si ano? Ikaw di pa nag-check kay Jay? Hindi ba? Si you, Janet. Sino ba nag-check? Nakita ko yung nag-check sa'yo eh. Sa akin. So, hindi ko maalala. Hindi ko naman. Pero alam ko nakita ko sino nag-check sa'yo. Sino ba katabi ko? Si Mark. Mark. Mark sa game. Patanggap ko na agad siya. Ang na-checkan ko si Espiritu. Tapos ganun din daw sa exam. Kasalo ka.
Right. Ang score ni Renzo. 41. Sakit ng singaw ko. Sobrang laki. Gusto ko makita. Sana. Di ba? Ha? Hindi? 4 lang na 4 lang. Sumagot na si Mark. Kailan ka? Wala, hindi ko na sinikap yung memorize yung mga ano. Nag-ismo pa ako 230 cards. Wala. Ano pong favorite? Kailangan pala expect ko kayong gamot, no? Oo, thank you. Nasabi mo. Minemorize ko yung mga ano. Ay, sagot ko na yun, no? Pero may Yung benzos, kung ano yung mga under niya. Pagdating nung wala na. Okay. Tatay din ka sa ilan. Akala lang yung Wilkerson. Kita natin dito yung maximum MA. Standard 30, MA, maximum KBP, 150. Chart, ito yung console. Kaya di tayo dito. Kasi, tinitignan natin yung nandito ng area. So ito kami mga computer. Hindi ako pwede sa mabigat rin ako. Di ba hirap talaga siya i-ano? Bakit piniprito mo kasi? Ang dami pwede try. Register pa talaga. Punta tayo. Hello, sige. Hindi nagumugulo na mo isa. Hindi na Recession model. Kapatid mo ko sila. Gusto niyo pa po yung magiging non-function? Nakaprint Yan, ko eh. kakainin natin. Oo. Kaya pala. Meter deal. Ah, meron pa ng laman. Tulak mo ka na. Baka hindi na tayo masasagot na tayo. Yan, nagawa. Nakaprint. Kaya ba? Makakalimutin ko kung nandun, no? Kasi ako yung ano. Kung sabi ni Sir na hindi na tumatagal hindi Dani, malumi. talaga ako nakita. Medyo. Patay, patay. Very good. Kaya nasa naman dito. Feel ko pa nga. Hindi ko na-feel pa nga. Wala pala video niya.
O, nag-67 na siya. Nag-calibrate na. Pwede na pasok doon. Sino pa? Sino pa? Wala na? Sino? Sino pa ba? Ano pa? Ilan pa yun? Dalawa na lang kayo? Sabahan niyo po sa'yo. Pa pala. Dami niyo pa pala eh. Napasok kayo? Bago niyo na pala. Dahil sa ano? Sisibutin ko lang. Pero matigas. Paano gagalaw ito? Bakit? Ano yan? Pindot kayo nakaganit ako. Gaganit kayo. Parang dalawang group din. Kasi kapag ka mainit, kailangan mabilis natin siyang nade-develop. Diba? Pag malamig, mas matagal. Ayan, 20 degrees. So, yung mga 8 seconds. Ano ito ba meron dito? Okay, yung exhaust fan. Ito yung mga films natin. So, huwag yung hawakan kasi nga, ito na yung functional natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, malalaki pa. Sabi nung nagpintura kasi sabi dark room eh. Kaya kailangan dark room. Oo. So ano ba dapat yung walls natin? Glossy. Glossy ba dapat? Matte. Ano dapat? Anong kulay? Pastel. Pastel tapos matte. Di ba? Para hindi siya mag-reflect. Pastel para makita lang natin yung safe light. No? Kasi pag hindi siya pastel, ano yung itsura? Diba? Oo, no? So, wala tayong makita talaga, no? Pero ako na cellphone, sino naka-iPhone din? Sir, yung passbox, ano po ba talaga siya kahoy? Depende. Sa Hindi kasi mga light. Camera, sir? Kung nasa na yung camera mo. Picture mo tayo. Ngayon na din ang ibang mukha. So ayan, yung quiz niya next week na lang, no? Next week, tapos next week yung bago ko yung mga present, no? Yung quiz mo na. So, see you next week na. Okay. Thank you, sir. Bye-bye, sir.
Baka hindi na.
no need.